Ay na, no, nakita lang sa magazine, binili. Gusto lang ng artista van, bumili. O, diba? Ito ang binili ko to kasi kaya nagustuhan ko to. May wine glass rin sa loob. Chai. Pero hindi naman namin nagagamit. So, ito. So kaya mo ito kinuha dahil Kasi ito may payong. Natutuwa ako sa payong. Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Bex, ang mga nakawan ng bilyon, this is the kleptomania of powerful people. These are not for simple magnanakaw. Magiging Janet Napoles part 2 lang yan. Bakla. Dapat Baka yung immigration record nga ni Alice Guo. Nahanap nyo yung mga picture yan, yung mga kung ano-ano. Ito totoong salamin. nahanap ko nga nawawalang ina ni Alice ko siya nga hindi niya makita. tapos ito, hindi magmamaangan tayong lahat. Hindi ba magmamaangan tayo? Ano to? Maang-maangan game? Di ba? It's like Janet Napoles part 2. Kaya, itong mga investigation, ganyan, hindi ako satisfied dyan. Nakita na natin yan eh. Galit-galitan, galit-galitan, litin-litinan, eksena. Pero kung wala na pa fighting squad, Wala. wag na. Parang, ilang kayong sangkot dyan, ilang kayong nagnakaw, tapos si Janet lang yung nakulong? Whether Duterte aligned ka o hindi, wala akong pake. Kung tatamaan kayo, tamaan kayo dito. Kung kumita kayo at hindi kayo nag-deliver ng infrastructure na deserve ng mga Pilipino, tangina, managot kayo dito. Di ba Ganun papayag pa kayo? Binabaha kayo tapos yung contractor, putang ina, 40 yung kotse. Kung di ka ba naman napakasamang tao, paano mo magagamit yung 40 kotse? Correct. Mo, ano eh, di ba? Oo. Puntahan natin yan, papanood natin sa lahat para, I mean, Tapos tinanong sa interview, parang paano kayo yumaman ng ganyan? Mula po na maging ano kami sa DPWH, parang. oo, Diyos me. Asan na yung, ito. Ano natin, no? Kailangan mapakita natin sa lahat para magalit kayo. Yung mga buhay ninyo, hindi nyo ma-live yung mga buhay ninyo ng maayos. Hindi kayo yung quality of life ng mga Pilipino, Diyos ko, nakatungtong kayo parate sa tubig baha. Pagkatapos ang mga kontraktor, ito. Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Gano'ng karaming kotse meron kayo? Parang personal use lang namin, nasa 30 plus na yata siya. 30 plus. 40. Nagagamit niyo ba lahat yan? Yun, hindi na nga. Hindi na nga, sa dami. So, mostly American car siya. Sa nila, white and black. Yung Lincoln Navigator siya. Black and white. Yes. GMC Denali. So, black and white version din siya. Walang ganito sa Philippines. Sa YouTube? Nasa Grand Wagoneer. Pinaship ko from the US. From the US. Nagmamaneho ka rin. Marunong mag-drive, left, right. Hindi marunong mag-park. Si Suburban. Tsaka si Wow, ganda. Alphard, Dodge Ram. Oo. And then the Tundra na Toyota. Imported din to, no? Yes. Parang walang ganito dito, no? And then the Toyota Sequoia. This is the TRD Pro. So more sports, tapos ito yung capstone, yung high-end niya. X5, tsaka yung F8 na Jaguar. Jaguar naman to. Yeah. Altera. Ano na to, hindi na nag-reproduce to. So Mercedes-Benz yan, GLS. S is one of the S-Class series ng Benz. She knows her And car, then, no? She knows her car. Ito yung gusto ko na dati na unang bilhin. Nung nabili na namin siya, hindi ko na ginagamit. This is one of the most expensive purchases na kotse noon. Oo. Nabili namin. This is the autobiography Range Rover. Range Rover. The Evoque. Oo, gusto ko sana maliit lang. Tsaka yung kulay niya kasi gusto ko red. And then, Defender. Nakita ko to sa Dubai. Nakita ko sa magazine. Tapos sabi ko, gusto ko ng ganito. And then we have yung LM, yung Lexus. The higher end of Kawit na, no? Yes, the higher end of the Alphard. And of course, yung LC2. Nagulungan na. Yeah. And then sabi ko, gusto ko ng artista van. Ito yun. Oo, yung Savannah. Nagpahanap talaga ako yung artista van. So, GMC siya. Unang bili namin ng white. Ay na, no? Nakita lang sa magazine, binili. Gusto lang ng artista van, bumili. O, diba? Na Cadillac, dumating tong Ford Bronco. Binalik to. So, this is one of the first editions of the Ford Bronco. So, yung Benz GLE. Tapos, ito yung X7. Nung lumabas siya, bumili kami kaagad. Tapos, we have yung Sprinter. Isang artista van. So talagang showbiz na showbiz. Oo. Artista ba naman? Ito naman, the Gladiator. This is my son's car birthday gift namin sa kanito. Ito. This is the Porsche, yes. Sabi namin, gusto namin makakaano ng Nakakaloka. sporty. Pero hindi namin nagagamit. And then we have the Maserati. Maserati. Yes.
So, nung lumabas siya, bumili kami na Maserati, itong model na to. Hindi rin siya nagagamit. G63, matte finish siya. So, very rare yung ganitong kulay. 15 million na Benz kotse, hindi avant-garde. nagagamit. Ito yung Bentley. Ito ang binili ko to kasi kaya nagustuhan ko to. May wine glass din sa ano. Pero hindi naman namin nagagamit. So, ito. And then we have the Maybach. Mercedes-Benz Maybach. Yung SUV version ng kinuha namin. Ang color niya? Yung latest, Your favorite? yes, our favorite is the Rolls. Rolls Royce. Yes, the Kulinan. Rolls Royce. This is the Oh my Kulinan. And kaya ko to Maliit binili. lang sa loob. Hmm. So kaya mo to kinuha dahil Kasi ito may payong. Natutuwa ako sa payong. Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Siyam pala na kumpanya ng mga diskayang nakasungkit umano ng bilyones na kontrata para sa flood control project. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, aabot sa halos 31.6 billion pesos o mahigit 6% ang flood control projects na posibleng hawak ng pamilyang Diskaya sa buong bansa. How can you not be offended? My God. I mean, Di ba, binili ko to kasi may lagayan ng wine. Parang gaanoon sila. Bilyones yun, yung total ng kotse yun, bilyon. Diskaya. Oo, nag-attempt pa to Mami Laika tong Diskaya na mag-public office, ha? Tumakbo yan noong 2025. Yes, ng mukha. Well, pwede naman dumaan kasi yan sa, kumbaga, nakuha nila yung kontrata, tapos ganyan-ganyan. Totoo naman. Pero, just the same, yung Grabe. ugat ng mga project na yan, I doubt kung walang korupsyon. Kung talagang matino yung mga yan. True. Hello everyone! Hello! Ito naman, alam mo naman. O, anong bago? Nagkakagulo dahil sa flood control project, nagkakagulo dahil sa presidenteng lasing ng alas 10 ng umaga, at saka sa masikip na pekpek ni Mika Swansing. Nino? Ni Mika Swansing. So, Oy, idol ko siya! He's the most promising congresswoman. Papalabas ko lang ulit, ha? Papalabas ko lang ulit. Ang pinakamasikip! Ang pinakamasikip pek-pek sa balat ng House of Representatives. Pong lingkod, Congresswoman Micaela Angela Bitonon Swansing ay nahalal bilang chairperson ng Committee on Appropriations sa Kongreso. Patuloy po nating itinataas ang bandera ng unang Diba? distrito ng Nueva Ecija. Itinataas! Putang ina mo ka. Buong probinsya ng Nueva Ecija sa Kongreso. Para sa Diyos at bayan. I like her. I love stupid people. Grabe siya. They make life worth living. Yung Mika, you are going to be the chairperson of the Committee on Appropriation. Wow, so exciting! Tuwan-tuwa siya. Tuwan-tuwa si Pokesa Marie. O pagkatapos, nung ginisag-gisa siya ni Toby Chanko, walang masagot. Chika ka na, ito. Yung first na question is, dun sa flood control project investigation, kung ikaw ang magpapalakad ng investigation, ano ang gusto mong malaman sa investigasyon na mangyayari? Sino ang mga tatanungin mo? Ano ang mga tanong mo? At sino ang gusto mong tanungin? Well, alam mo, yung flood control project, ang mangyayari lang dyan, parang kay Janet Napoles. Huhuli ka rin Janet Napoles. Yung mga bakla kayo ng taon, si Janet Napoles, kinangumisyon lang sa mga totoong magnanakaw. Siya lang yung naging conduit. So yung mga ini-interview dyan na may-ari ng mga ganito, ng mga kumpanya, halimbawa yung mga 5 billion, ano yung may capital, ano lang, Joey, correct mo? 250 na paid up capital. Oh, ikaw ba, sino dito ang maglalakas ng loob na ganyan ka lang, tapos ang kukubrahin mo bilyon? Vex, ang mga nakawan ng bilyon, this is the kleptomania of powerful people. You know, these are not for simple magnanakaw. No? Kleptomania levels ng powerful people. So,
Uhuli mo yung may 250,000. Oh, syempre may backer yan, may conduit, parang Janet Napoles, di ba? Si Janet Napoles, conduit lang siya, di ba? Commissioner lang siya, siya lang Siya yung tagagawa ng NGO. Siya yung tagagawa ng mga Oo. activity. siyang tagagawa ng mga activities, 'di ba? Para yung pagnanakaw magmukhang legit, 'di ba? Oh, ganun lang ang mangyayari diyan. Ikaw ba ito pag nahuli mo yung 250,000, sabihin na lang sa kanya, pakulong ka na lang. O ano na naman, bibigyan na lang namin yung pamilya mo. Oh, edi ganun ang mangyayari diyan. Kaya dapat dito, kung ako mag-iimbestiga, military court. Kailangan dyan, for that purpose lang, magkaroon tayo ng civilian military junta just for that purpose. Hindi naman all over the Philippines, but just for the purpose of investigating the flood control fiasco. Tapos, ang punishment, hindi firing squad, ganun. Nagiging Janet Napoles lang yan. Kita mo, ang daming nagnakaw. That is one thing that we should raise. Kasi mag-i-investigate yung House of Representatives at saka yung Senate na how are you going to make this not a Janet Napoles case? It will become a Janet Napoles. Alam mo, si Janet Napoles, nakakubra ka na, Janet. Marami ka ng pera. Kung ilaglag mo kami, uubusin namin ng pamilya mo. Ikaw si Janet, okay na. Marami ng billion. So, ano ba naman kung pakulong ako? Parang okay na for life yung pamilya niya, di ba? Okay na sila for life. Ikaw, yung nag-250,000, okay na yung pamilya mo for life dahil nakakubra na. O bibigyan ka pa, wag mo lang ilaglag yung mga totoong Alibaba and 40 thieves, di ba? Ganun lang din ang mangyayari dyan. Kaya dapat dyan is military court, civilian military junta, ganyan. No? Isama na natin ang MILF, ganyan. Mga retired military, no? Mga retired military mag-investigate. Tapos, for that purpose lang, no? Magrevolusyon. But for that purpose, business as usual sa lahat ng bagay. Dahil magiging Janet Napoles part 2 lang yan. Bakla. Dapat baka yung immigration record nga ni Alice Guo. Nahanap nyo yung mga picture yan, yung mga kung ano-ano. Ito totoong salary. Nahanap ko nga nawawalang ina ni Alice Guo, siya nga hindi niya makita. Tapos ito, hindi magmamaangan tayong lahat. Hindi mo magmamaangan tayong maang-maangan game. Di ba? It's like Janet Napoles part 2. Kaya, itong mga investigation, ganyan, hindi ako satisfied dyan. Nakita na natin yan So, ang mangyayari niya, reporting, galit-galitan, litin-litinan, eksena. Pero kung wala na pa firing squad, wag na. Iniisip ko nga po, baka wala naman nangyari dyan Wala. Diyos ko Lord, yung kay Janet, di ba Janet Napoles na lang? Bakla lahat. Ilang kayong sangkot dyan? Ilang kayong nagnakaw? Tapos si Janet lang yung nakulong? Yung isa naging presidente pa nga. Sino? Isang client ni Janet Napoles naging presidente ngayon. Oo, si Bongbong. Yes. Ayan. Iniisip ko din po kaya siguro bumaliktad si Goma. Parang siguro nagkaroon sila ng internal agreement na we're all in this together mga Bex. Kasi Hindi, gusto lang kumuha ng budget niya gusto lang kumuha ng budget ni Goma. Kasi we have a very, very fucked up House of Representatives under Martin Romualdez. So basically, hindi ka makakakuha ng budget kung hindi ka sasama sa majority. So ngayon, kung kunwari ikaw representative ka and you are thinking about the welfare of your constituents, kung talagang gusto mo magpatayo ng ospital, na state university, or something big na project doon sa kailangan nyo ng flood control project na real deal that can save lives, ganyan. Kailangan mo talaga umarte ng pera, ganyan. So, kailangan mo talaga makisama. That's how it works in the House of Representatives. Kailangan mong mapunta dun sa may hawak nung palayok para makakuha ka ng pagkain.
So ngayon, ang challenge ko dito kay Goma, okay fine, nagpapakapokpok ka kasi kailangan mo ng pera para sa distrito mo. Ang only redeeming factor dyan ni Richard Gomez is there must be a project that you are going to leave sa distrito mo. Kasi kapag tumokpok ka ng bonggam-bongga, yan na, nakikirarara ka na kila Tambi, ganyan-ganyan. At walang nangyari doon sa distrito mo, walang redemption yan, Richard Gomez. So make sure na itong pagpoproste mo ngayon ay meron tong pupuntahan at dapat mapakinabangan yan ng distrito mo. We're going to watch you.